Hi, magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat na may nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, ang ganda ng ating request ng isa sa mga masugid ko na followers at ang ating babasahin na po ang kanilang request. Idol, ano ang dapat kong gawin dahil yung asawa ko ay nagloko? Nang ilang beses, sumama siya sa ibang lalaki ng 2 linggo. At nagkita uli kami at pagkalipas ng 2 linggo, bumalik na naman siya sa lalaki niya. Ngayon po ay nagsasama na uli kami. 8 buwan na po nakalipas pero hanggang ngayon naalala ko pa rin ang kanyang ginawa sa akin. Ano po ang dapat kong gawin? Hindi po ako makamove on. TY, wag niyo na lang po basahin ang pangalan ko. More power. Ayan mga kasawi. Grabe yung ating request ng ating isa sa mga masugid na followers na talaga namang yung asawa niya is ilang chance na pinagbibigyan. For me, para sa akin, Sander, alam mo ba, ito yung opinion at suggestion ko para sa'yo. Kung ikaw ay nahihirapan na makipaghiwalay sa iyong asawa kahit na paulit-ulit ang asawang babae na nagluloko, pero paulit-ulit mo pa rin itong tinatanggap at pinagpapatawad. Para sa akin kasi, enough na yung 1-2 na papatawarin mo yung asawa mo. Alam mo ba kung bakit mga kasawi? Kasi ang mga tao, kapag once na ito ay paulit-ulit nating tinatanggap ito, paulit-ulit din tayong sinasaktan. Kasi hindi sila nadadala. Alam mo ba kung bakit mga kasawi? Kasi alam nila na may tatanggap at tatanggap sa kanila. Lalo pat alam nila na mahal mo siya at hindi mo siya matitiis. Alam mo ba sa ganitong sitwasyon, ikaw lang din ang nagpapahirap sa sarili mo. Ilang beses mo na siyang pinatawad, ilang beses na rin siya nalalaki, ilang beses na rin siya kung kani-kanino sumasama. Tapos ikaw, hindi mo siya binibigyan ng aksyon. Hindi mo siya binibigyan ng ultimatum kung ano ba yung final na iniisip mo. Pero iniisip mo pa rin is babalik at babalik pa rin sa'yo. Kung ako bibigyan mo at kung ako masusunod mga kasawi, alam mo ba, mas maganda na makipaghiwalay na lang ako sa isang tao na alam ko naman na hindi niya deserve na mahalin. Kasi kung ilang beses mo na siyang pinagpapatawad pero nagluluko pa rin siya mga kasawi, napakasakit nun bilang sa atin tao na nagmamahal tayo ng tapat sa isang tao tapos paulit-ulit ka lang sinasaktan. Kaya sa ganitong sitwasyon mga kasawi, di ba sabi ko nga sa inyo, walang manlulokong tao kung walang nagpapaloko. Di ba? Hindi ka paulit-ulit na sasaktan kung hindi mo na siya paulit-ulit na pinapatawad. Kasi kaya ka paulit-ulit na sinasaktan kasi paulit-ulit mo rin siyang tinatanggap. 'Di ba? Kaya kung ako sa iyo, kung ayaw mo saktan sarili mo, may respeto ka pa sa sarili mo at mahalin mo ito, alam mo ba, mas maganda na i-give up mo na lang yung pagmamahal mo sa kanya. I-give up mo na lang siya kasi walang maidudulot ito dahil circle lang yung buhay. Paulit-ulit lang yung nangyayari kasi dahil hindi siya tumatanda, hindi siya nagkakaroon ng pagbabago dahil alam niya sa sarili niya na tinatanggap mo pa rin siya mga kasawi. Kasi malakas ang loob niya na tinatanggap mo siya ng paulit-ulit. Diba mga kasawi? Kaya sa mga ganitong kalalakihan, normal naman talaga na minsan mabigat sa pakiramdam natin yung tao na ayaw nating bitawan dahil sobrang pagmamahal natin. Alam mo ba kung bakit? Kasi yung utak natin ayaw na sumusuko na pero yung kalaban mo, yung puso mo. 'Di ba? Kahit yung utak natin sinasabi na tama na, ayoko na. Pero yung puso mo, hindi mo kaya. Pag nakikita mo yung tao na yon, lumalambot na yung puso natin dahil sa ngalan ng pagmamahal, mga kasabi. Pero anhin mo yung pagmamahal. Kung pati sa sarili mo, hindi ka na nagkakaroon pa ng respeto. Hindi mo na nare-respeto yung sarili mo dahil sobrang kabulagan mo na sa pagmamahal, mga kasawi. Kaya lagi niyong tatandaan, irespeto ang sarili at mahalin niyo ito. Kasi mas maganda ang nadudulot nito dahil nakikita mo na yung tama at mali. Kasi kung hindi mo nakikita yan, ibig sabihin bulag na bulag ka na sa pagmamahal sa kanya mga kasawi. Tanggapin mo na masasaktan ka talaga ng paulit-ulit kasi tinatanggap mo yung